Siyang nabighani rito. Habang hinihila ang upuan, lihim siyang pumuri. Karaniwan, nakasuot lang siya ng baluti. Hindi ko inaasahan na ganito siya kaganda kapag nakaayos. Kaya pala gusto rin siya ni The Q-Line. Sakto sa oras na iyon. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Nakuha ang kanyang atensyon. Siyempre, alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko? Nakangiting sumagot si Giz. Dumating ka rin pala. Parteng sumagot ang tao. Sumama rin ako para alagaan si Julie. Nag-aalalang sumulyap siya sa direksyong iyon. Hindi ko alam na darating din siya dahil masyado akong nakatuon kay Julie. Ngunit ayaw ko siyang makita rito. Tiningnan niya ang babaeng nakangiti sa harap niya. Si Josephine. Kumunat ang noo ni The Q-Line. Siya, kahit na pumunta siya rito bilang kapatid ng aking kasintahan. Hindi ito ganoon ka-simple. Siya ang unang taong kailangan kong pag-ingatan. Higit kanino man. Naimadayan niya ang mapanganib niyang mukha na mahusay na nakatago sa likod ng isang maskara. Siya ay isang taong kayang gawin ang lahat para makamit ang kanyang layunin. Para siyang baliw. Siya ang pinuno ng Dark Guild. Isang lihim na organisasyon ng intelligence na kumikilos ng patago. Napakalakas din niya. Maihahambing kay Giz. Pinanood niya siyang maingat na hinahaplos ang bawat hibla ng buhok ni Julie. Ang tanging taong pinapahalagahan niya ay si Julie. Kaya ang pananakit kay Julie ay magpapagalit sa kanya. Yumuko si The Q-Line. Kumunat ang noo. Hindi ko pa alam kung bakit hindi pa pinapatay ni Josephine si The Q-Line. Ngunit tiyak na gagawin niya iyon. Pagkatapos ay tumingala siya muli. Tumingin sa direksyon nito. Pagpasok ko pa lang sa silid na ito. Medyo natakot siya. Naglabas siya ng napakalaking killing intent sa akin. Marahil dahil sa tadhana ng kontrabida. Pagkatapos ay pumikit siya. Nag-iisip. Malino kung nararamdaman ang kanyang killing intent. Kaya ang variable na kamatayan sa pagkakataong ito ay magiging napakadelikado. Sa huli, kailangan kong magpakita ng pagpapahalaga kay Julie para malampasan ang kamatayang ito. Sakto sa oras na iyon. Nagsalita si Giz. Pinutol ang kanyang pag-iisip. Dumiretso na tayo sa punto. Di ba, Professor The Q-Line? Kailan mo gustong idaos ang selebrasyon? 3 taon na mula nang mag-engage kayo. Di ba? Nang marinig ito, natarantang tumayo si Julie. Ginoo. Ngunit pinigilan siya nito. Ito ay usapan ng mga matatanda. Medyo nag-atubili siya. Ako. Muli siyang inudyukan. Magsalita ka lang ng malaya. Dahan-dahan siyang sumulyap. Nagmamasid. Nakasandal sa baba si Josephine. Mapanganib na ngumingiti. Sa huli, pinili niyang sumagot ng ligtas. Hahayaan kong si Julie ang mag-asikaso nito. Kung hindi siya naniniwala rito, handa akong isuko ang kasal na ito. Nakaupo si Julie roon. Napakagatlabi sa galit. Nang marinig iyon ni Giz, lumingon siya para sisihin. Ang kasal ay isang mahalagang bagay. Bakit mo ito minamaliit? Bawat salita niya ay lalong nagpagalit kay Julie. Dahil ba matagal na kayong hindi nagkikita? Iminungkahi niya. Kung gayon, mag-date na lang kayo para painitin muli ang inyong relasyon. Ang kasal ay hindi pwedeng basta na lang iwanan. Hindi rin tatanggapin ng mga nakatatanda sa pamilya ang ganyan. Sa sandaling ito, hindi na nakatiis si Julie. Matigas ang boses na sumigaw. Ginoo, yumuko siya. Humihiling. Pakiusap. Hayaan ninyo kaming mag-usap ng pribado. Pakiusap. Sinulyapan niya si The Q-Line na tumango bilang pagsang-ayon. Kaya napilitan din siyang sumunod. Sige, tara na. Mabilis na sumunod si Josephine. Sige, bago umalis. Sumilip pa siya. Nakangiting nagbilin. Mag-usap kayo ng masaya. Ha? Sa silid ngayon, sina The Q-Line at Julie na lang ang natira. Magkaharap. Unang nagtanong si Julie. Sa pagkakataong ito, ano na naman ang gusto mong gawin? Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Ano ba talaga? Samantala, sina Giz at Josephine sa labas ay casual na nakikinig sa usapan. Malamig ang mukha ni Josephine. Malinaw na naririnig ang bawat salita ni Julie. Anong gusto mo? Mababang boses na nagtanong si Julie. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sumulyap si The Q-Line sa labas ng pinto. Nakikinig siya. Malinaw niyang nararamdaman sa likod ng pinto. Nakikinig si Josephine. Alam lahat ni The Q-Line. Kumikilos siya na parang lumabas. Ngunit sigurado akong para itago ang kanyang listening device. Imposibleng umalis siya. Pakiramdam niya ay laging may matang nakatingin sa kanila. Gayunpaman, isa rin itong pagkakataon. Hindi alam ni Josephine na alam ko na.
Lihim siyang nagkalkula. Talagang mahal ni The Q-Line si Julie. Kung mapapaniwala ko siya roon, maiiwasan ko ang nakamamatay na variable. Nag-aalangang nagsalita si The Q-Line. Julie, ako. Tahimik na narinig ni Josephine ang kanyang mga salita. Sasabihin ko ang totoo. Nagngalit ng ngipin si Julie. Nagtataka. Ang totoo. Kalmadong ipinaliwanag ni The Q-Line. Tulad ng nakita mo, hindi ko makakansela ang kasunduan ayon sa gusto ko. Hindi. Wala tayong magagawa. Masyado nang malayo ang lahat. Humigpit ang pagkakahawak ni Julie sa kanyang kamao. Kung gayon, sa pagkakataong ito, anong maruming paraan ang gagamitin mo para pahirapan ako? Walang pakundangang inisa-isa niya ang mga dating kasalanan ni The Q-Line. Bago tayo nag-engage, ginamit mo ang iyong mga koneksyon para pilitin ang kasal na ito. Nangako kang babayaran ang mga nakatatanda sa aking pamilya. At naalala mo ba kung anong sinabi mo para kumbinsihin ako? Malambing niyang tinawag siya. Julie. Galit siyang umungol. Mapanganib ang pakikipag-away. Para siyang hindi makontrol ang sarili dahil sa pangungusap na iyon. Pinilit mo akong isuko ang pagsunod sa utos ng imperyo. At iminungkahi mong pamunuan ko ang Hadken Squad. Isang squad na pinamamahalaan ng pamilyang Yapline. At nang tumanggi ako, nagpakalat ka ng kung ano-anong chismis tungkol sa akin. Naiiyak si Julie sa sama ng loob. Nagtatanong, ano bang gusto mong gawin? Nahihirapang tiningnan siya ni The Q-Line. Alam ko lahat ng ito. Lubos niyang naiintindihan ang nararamdaman ni The Q-Line. Gustong ikulong ni The Q-Line si Julie gamit ang mga tanikala. Nagkakamali siya sa pagitan ng obsesyon. Pilit niyang pinanatili si Julie sa tabi niya. Sa pag-ibig, at sinira niya ang lahat sa paligid ni Julie para wala na siyang ibang pagpipilian kundi manatili. Gumawa si The Q-Line ng mga bagay na hindi mapapatawad. Tahimik niyang tiningnan si Julie na galit sa harap niya. Kaya naiintindihan ko ang galit ni Julie higit kanino man. Iginiit niya. Hindi ko nagagawin yon ulit. Mabilis siyang sumagot. Hindi ako naniniwala. Nagpatuloy siya sa pag-amin ng kasalanan sa kanya. Alam kong sobra na ang ginawa ko sa iyo. Nagulat si Julie. Ano? Yumuko siya. Natatanto kong mali ang mga ginawa ko. Natigilan siyang tiningnan siya. Nagpatuloy sa pagsasalita si The Q-Line. Ngunit hindi ko ito ginawa ng mag-isa. Ang iyong kapatid na babae at kapatid na lalaki ay lumabis din. Gustong tumanggi ni Julie. Hindi. Sila. Kalmadong pinutol ni The Q-Line ang kanyang sinasabi. Kung hindi dahil doon, wala silang dahilan para tutulan ang pagkansela ng kasunduan. Nagulat siyang narinig ang sinabi ni The Q-Line. Dahil lang ba sa karangalan ng pamilya? Natigilan din si Josephine sa labas. Dahan-daang hiniwa ni The Q-Line ang karne. Bukod pa rito, direkta niyang sinabi ang nasa puso nito. Hindi ba't dapat mong iwanan ang iyong pamilya para sundin ang iyong pangarap na maging isang tagapagtanggol? Nagulat siya. Paano? Ipaliwanag. Ang mga tagapagtanggol na kabalyero ay hindi kaanib sa anumang pamilya. Tanging ang emperador lang ang kanilang pinoprotektahan. Pantay ang kanyang boses. Walang emosyon. Julie, hindi ako tapat o matapat. Naguguluhan siyang nagtanong pabalik. Ano bang sinasabi mo? Direkta siyang nagsalita. Ako ay ganap na kabaligtaran ng iyong ideal na tipo. Hindi ako bagay sa iyo. Walang pasensyang hinampes ni Julie ang mesa. Dumiretso ka na sa punto. Kalmado pa rin siya. Isa lang ang magagawa ko para sa iyo. Direkta siyang nagsalita. Panatilihin ang ating kasunduan ngunit hindi magpakasal. Talagang gusto kong maging malaya ka. Ngunit kung titignan ang magulong network ng mga interes na ito, hindi ko magagawa. Natigilan si Julie. Mukha siyang isang ginoo. Maaari mong gamitin ang aking pangalan para protektahan ang iyong sarili hanggat gusto mo. Hanggang sa makamit mo ang iyong mga pangarap. Maghihintay ako at pananatilihin ang ating kasunduan. Labis siyang nagtataka. Anong gagawin mo? Bakit mo sinasabi lahat ito ngayon? Kalmado si The Q-Line. Hindi ako umaasa ng kahit ano sa pagsasabi ng lahat ng ito. Gayunpaman, kung may isang bagay akong mahihiling. Medyo nag-aalala siya. Biglang malambing siyang humiling. Gusto kong makita ang iyong ngiti isang beses bawat buwan. Taimtim ang kanyang mukha. Iyon ang gusto ko. Natigilan si Julie. Agad na namula ang kanyang mukha. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Julie. Ano? Natigilan din si Josephine. Kaya napatingin si Giz sa kanya. Walang magawa si The Q-Line. Para maiwasan ang nakamamatay na variable. Sinabi ko ang gusto niyang marinig.
Tinitigan niya si Julie. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan. Tinitingnan ng paraan ng pagkataranta ni Julie pagkatapos ng mga sinabi ko. Yutal-yutal siya. Bakit bigla kang humihiling ng ganyan? Hindi niya napigil ang purihin. Napakaganda niya. Tahimik siya. Kailangan kong aminin na medyo napipilitan ako. Kahit ang pag-ibig ni The Q-Line para kay Julie. Tinitingnan siyang nahihiyang tumutol. Lilinlangin mo ba ako ng mga nakakahiyang salitang tulad niyan? Hindi niya itinago ang kanyang nararamdaman. Ay akin na rin. Nahihiya si Julie kaya nadulas siya. Total. Ako. Ngunit mabilis niyang itinama. Hindi ako naniniwala. Hinding-hindi ako maniniwala sa iyong mga plano. Natuwa siyang tumawa kaya lalo siyang naguluhan. Bakit ka tumatawa? Sabi ko hindi ako maniniwala. Masayang naisip ni Josephine sa labas. Bagamat medyo nakakahiya, totoo kaya ang nararamdaman niya. Medyo nag-aalangan siya. Kung gayon, dapat ba akong manood pa ng kaunti? Malinaw na nagbago ang banwigi sa pagitan ni The Q-Line at Julie. Mabilis ding lumitaw ang sistema. Tadhana ng kontrabida, naiwasan ang nakamamatay na variable. Natanggap na gantimpala, Story Unit Dagdag 2. 3 araw pagkatapos, isang itim na sasakyan ang mabilis na tumatakbo sa kalsada. Tahimik na nakatingin si The Q-Line sa labas ng bintana. Ang bilis lumipas ng 3 araw. Naalala niya ang araw na bilugan sa kalendaryo. Dumating na ang anibersaryo ng kamatayan. Dahan-dahan siyang pumasok sa sementeryo. Isang banayad na hangin ang umihip. Namangha siya. Tanging ang mga yapak sa sementeryo ang makakapukaw sa emosyon ng isang tao. Dahil lang sa banwigi, tiningnan niya ang magkakatabing mga puntod. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa bawat damo at bitak sa mga puntod. Matatag ang kanyang mga hakbang. Ang puso ko ay natunaw na sa lugar na ito bago pa man nagkaroon ng pagkakataon ang aking katawan na gawin ito. Huminto siya sa harap ng isang puntod. Ito ang lugar na nag-iingat ng aking mga alaala. Malungkot ang kanyang mga mata. Hindi kay The Q-Line. Tinitigan niya ang ibang pangalan dito. Ang imahe ng isang magandang dalaga ang lumitaw. Kundi kay Kim Woo-jin. Naalala niya ang mga pangyayari bago siya napunta sa katawang ito. Habang kumukuha ng tubig, biglang narinig ni Woo-jin ang isang boses. Maglalagay ako ng isang Easter egg sa loob. Agad siyang nagtanong pabalik. Ano? Nangyari ito isang hating gabi. Tuwang-tuwang nagsalita si Ara. Naisip ko na maganda kung magdaragdag tayo ng kaunti sa background ni The Q-Line. Siya ang vice boss ng laro kaya sa tingin ko sapat na yun. Nakakuha na rin ako ng pahintulot mula sa author. Itinapon ni Woojin ang baso ng tubig. Magdaragdag lang yan sa trabaho natin. Nagtatrabaho na nga tayo ng buong gabi. Hindi yan direktang may kaugnayan sa kita kaya huwag mo nang subukang dagdagan pa ang trabaho natin. Team leader. Hindi siya nasiyahan. Kumunat ang noo. Nagtataka. Bakit? Medyo mahalaga rin naman to. Bamantong hininga si Woojin. Halata ang pagkainis sa kanyang mga mata. Nagrereklamo. Na naman. Ngumiti ng malapad si Ara. Kailangan nating ilagay ang buong puso natin sa laro. Nawalan ng pasensya si Woojin. Tumalikod at umalis. Hindi man lang tinatago ang pagkainis. Nagkukwento ka na naman ng walang kwenta. Ginagawa mo lang ang gusto mo. Team leader. Hindi mo naman binanggit ito para hingin ang opinyon ko. Malumanay na nagsalita si Ara. Puno ng katiyakan ang boses. Sa tingin ko, maganda itong ideya. Hindi ito masasayang. Tahimik lang siyang tiningnan ni Woojin. Hindi sumasagot. Hinayaan siyang magpatuloy sa pagsasalita ng mag-isa. Mayroon ding yumaong kasintahan si The Q-Line. Hindi maintindihan ni Woojin ang tila walang katapusang enerhiya ni Ara. Noong panahong iyon, lagi siyang masayang nagkukwento tungkol sa mga interesanteng ideya na naiisip niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakikita niyang masaya sa mga bagay na iyon. Hindi nasaraan ng loob si Ara kahit na binabalewala siya ni The Q-Line. Nananatili siyang malumanay. Dahan-daang nagsalita. Para ba yan sa ating team? Ito ang pinakamadaling paraan para alagaan ang lahat sa paligid. Sumandal siya. Ngumiti ng mapaglaro. Pagkatapos ay nagpatuloy. Kung gayon, kaya mo rin palang maging mabait. Di ba? Naguluhan si Woojin sa kanyang kasiyahan. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa biro niya noong naglagay siya ng Easter egg. Ano ang nagpangiti sa kanya ng ganoon? Sa sandaling ito, mukhang napakalungkot ni The Q-Line. Lumungkot ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang isang mahalagang bagay.
Para maalala ang mga alaala ni Kim Woo-jin. Kailangan kong hanapin ang mga pahiwatig na iyon. Tinitigan niya ang lapida sa harap niya. Malakas na hampas. Tinanong niya ang sarili. Sinabi ko bang napakaganda ng ideyang iyon o naging malupit ako sa kanya? Tahimik na nakatayo si The Q-Line sa harap ng puntod. Huminto ang kanyang tingin sa mga salitang malalim na nakaukit sa malamig na bato. Si Yuara Von Peges mahinik. Laging nagpapasalamat sa iyo. Biglang, isang banayad na hangin ang dumaan. Dala ang isang tahimik na kalungkutan. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng puntod. Isang tanong ang namuo sa kanyang puso na hinding-hindi na masasagot. Bakit mo inukit ang pangalan ko sa lapidang ito? Tahimik siya. Libu-libong tanong na walang sagot ang bumabagabag sa kanyang puso. Si The Q-Line ay nilikha base kay Kim Woo-jin. Bakit ginamit ni Yuara ang sarili niyang pangalan para sa yumaong kasintahan ni The Q-Line? Ang ibang mga salita sa lapida ay nagpatigil kay The Q-Line. At bakit siya nagpapasalamat sa akin? Naging malungkot ang kanyang mga mata. Mabigat ang puso. Dahan-daang lumuhad si The Q-Line sa harap ng puntod. Dahan-daang hinaplos ng mga kamay ang malamig na ibabaw. Nararamdaman ang bawat linyang malalim na nakaukit dito. Hindi niya alam kung kailan. Tahimik nang tumulo ang kanyang mga luha. Tumagos sa malamig na bato. Isang salita lang, ngunit kayang punuin ang buong katawan niya ng emosyon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lapida. Isang alon ang umakyat sa kanyang dibdib. Na parabang naririnig niya ang bulong ni Yuara. Paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga alaala na akala niya ay matagal nang nawala ay muling bumalik. Napakalinaw kaya halos mahawakan na niya. Naramdaman ni The Q-Line ang bawat maliit ngunit makabuluhang sandali. Ang paraan ng kanyang pagpuri sa kanyang mga guhit. Ang paraan ng kanyang paglalagay ng Amerikana sa kanya sa tuwing nanginginig siya sa lamig. Naalala ni The Q-Line ang mainit niyang mga hawak. Ang paraan ng kanyang paghawak sa kanyang kamay at pagsasabi sa kanya na mahal niya siya. Ang paraan ng kanyang paggising sa kanya kapag pagod na siya. Ang panahong magkasama sila, hinding-hindi niya malilimutan. At 7 taong magkasama. Laging nasa tabi niya. Walang tigil ang pagtulo ng luha ni The Q-Line. Ang mga alaala tungkol sa kanya. Matagal na lumuhad si The Q-Line sa puntod na iyon. At marami rin siyang iniyak. Kasabay nito, si Ladek ay nakatayo hindi kalayuan. Pinagmamasdan siyang nakaluhod at umiiyak sa harap ng puntod. Nagpakawala si Ladek ng isang makapal na killing intent. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Natagpuan na kita, ang maruming salamangkero. Sa sandaling ito, ang kalangitan ay nababalutan na ng maningning na kulay ng dapit hapon. Tahimik na tumalikod si The Q-Line. Bagamat normal pa rin ang kanyang ekspresyon. Nagngangalit na ang kanyang kalooban. Ngayon, kalmado na ako ng ganito. Kanina, hindi ako umiyak ng ganyan. Ang personalidad ni The Q-Line ay talagang kapaki-pakinabang sa mga ganitong pagkakataon. Biglang, isang anino ang lumitaw sa lupa. Nagulat si The Q-Line sa aninong iyon. Malamig siyang tumingala, nagsalita, isang pamilyar na mukha. Tiningnan ni The Q-Line ang taong galit na galit sa harap niya. Nagdududang nagtanong, si Ladek, di ba? Naging pangit ang kanyang mukha sa galit. Kilala mo ako. Hindi ko inaasahan na ang isang mayabang at aroganteng salamangkerong tulad mo ay mangangahas sabihin iyan. Bahagyang kumunat ang noo ni The Q-Line. Malamig na sinulyapan ang taong nasa harap niya. Ang wizard killer na si Ladek. Tahimik na pinagmasdan ni The Q-Line ang taong nakatayo sa harap niya. Ang taong ito ay isang vice boss na kontrabida para lamang sa mga salamangkero. At ang dahilan kung bakit naging natural na kaaway ng mga salamangkero si Ladek ay dahil sa kanyang kakayahang in-neutralize ang mahika. Sa harap ng nagulat na tingin ni The Q-Line, biglang sumugod si Ladek. Ang kanyang katawan ay naging isang malabong anino. Dumausdos sa espasyo sa nakakatakot na bilis. Gayunpaman, sakto noong akala ni Ladek na hindi siya maaabot ng mahika. Walang pag-aatubiling iwinasiwas ni The Q-Line ang kanyang kamay. Agad na sumabog ang isang agos ng mahika. Tulad ng sa ibang mga laro, ang spell neutralization ay idinagdag bilang isang cheat. Hindi lang iyon. Ang kakayahan ni Ladek ay walang limitasyon. Hindi pa kasama ang pisikal na epekto. Mahigpit na kumunat ang noo ni The Q-Line. Lumungkot ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang hindi pangkaraniwang bagay. Hindi magagamit ang mahika sa loob ng kanyang sakop. Sumugod si Ladek na parang isang bagyo. Dala ang umaapaw na killing intent.
Direkta siyang sumugod kay The Q-Line nang walang anumang pag-aatubili. Ang tandang salamangkero. Walang epekto sa akin ang mahika. Sakto noong hihiwin na siya ng dagger. Agad na kumilos si The Q-Line. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng malumanay ngunit determinado. Bahagyang umatras ang kanyang mga paa. Sapat lang para maiwasan ang nakamamatay na atake. Hindi tinanggap ni Ladek ang pagkatalo. Nagngalit siya ng ngipin. Paulit-ulit na sumusugod. Gayunpaman, matatag pa ring nakatayo si The Q-Line. Dumausdos siya na parang hangin. Madaling iniiwasan ang bawat atake. Nananatiling malamig ang mga mata ni The Q-Line. Na para bang ang mga ataking ito ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Karamihan sa mga salamangkero ay manginginig sa harap ni Ladek dahil dito. Gayunpaman, habang lalong lumalaban si Ladek, lalo siyang naiinis. Umungol siya sa galit. Mamatay ka. Biglang, sakto noong lumapit ang kanyang mukha, binigyan siya ni The Q-Line ng isang malakas na suntok. Dahil sa sobrang sakit, gumulong siya sa lupa. Tiningnan siya ni The Q-Line ng may malamig na mga mata. Wala itong kwenta sa akin. Hindi siya kumbinsido. Nagmura. Anak ng aso. Nagsimulang mawalan ng pasensya si The Q-Line. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Ayaw nang magsayang pa ng oras sa pag-iwas. Hinampas siya ni The Q-Line. Kaya napasigaw siya sa sakit. Bahagyang nanliit ang mga mata ni The Q-Line. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang sumagi sa kanyang isip. Ilang araw na ang nakalipas. Nagawa kong makakuha ng 10 sa balanse at bumili ng mana quality enhancement. Tahimik niyang tiningnan ang upuang nakasabit ng mahigpit sa bubong. Namangha, pinapataas nito ang aking efficiency sa pagkontrol ng mana. Mukhang kailangan ko itong ganap na ayusin. Gusto ko lang itong itaas ng kaunti. Tahimik na tiningnan ni The Q-Line ang kanyang kamay. Bahagyang kumunat ang noo. Ngunit ngayon, mas marami na akong mailalabas na lakas gamit ang parehong dami ng mana. Biglang, isang linya ng abiso ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mana Quality Enhancement Level 1 ay na-apply na. Mas marami ka ng mailalabas na mana kaysa dati. Ang pakiramdam na mas madaling kontrolin ang mana ay lalong nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Mukhang mas malawak ang sakop nito kaysa sa inaakala ko. Lihim siyang nag-assess. Kung gayon, magpapatuloy na lang ako sa aking pang-araw-araw na gawain. Di ba? Kakakuha pa lang ni The Q-Line ng steel bar. Nanlaki na ang kanyang mga mata sa gulat. Nang tingnan niya muli ang steel bar. Nabaluktot na ito dahil sa kanyang pagkakahawak. Nagulat siyang lihim na nagtanong sa sarili. Ano to? Tama, isa lang itong bahagyang pagpapalakas. Ngunit pinapataas nito ang kalidad ng lakas ng isang tao. Pagbalik sa kasalukuyan, si Ladek ay wala ng anumang dignidad. Nakahandusay siya sa lupa, basag ang lupa sa ilalim niya. Nakatayo si The Q-Line doon, malamig na sinulyapan ang eksena sa harap niya. Biglang, isang information board ang lumitaw. Isang linya ng abiso, tadhana ng kontrabida, nalampasan ng hindi tiyak na kamatayan. Balanse dagdagha. Malamig na nakatayo si The Q-Line. Nagmamasid. Alam ko na, ang mana quality enhancement ay inilalapat din bilang isang katangian. Lihim siyang natuwa dahil sa kanyang napakalakas na lakas. Kaya kung talunin si Ladek gamit ang katangiang Iron Man. Ngunit dahil mas lumakas na ang katangiang ito, mas naging madali ang lahat kaysa sa inaakala ko. May lakas pa rin si Ladek para sumigaw ng mura. Anak ng Tokwa. Dapat sana ay nalipol ko na ang hayop na salamangkero. Nanginginig siyang sinusubukang tumayo. Ang hayop na salamangkero. Ang apostata. Ang mga traidor laban sa Diyos. Dahil sa Somni Break at sa Magic Tower. Lahat kayo ay mga baliw. Isa kang kulisap na walang magagawa kung walang mahika. Walang pakialam si The Q-Line sa eksena sa harap niya. Sa puso niya, lihim siyang nag-assess. Isang napakagandang kakayahan kaya maituturing na itong isang cheat. Isang galit na direktang nakatutok sa mga salamangkero. At ang ekspresyong iyon, apostasya. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Nagsalita, Ladek, ikaw. Sinusubukan niyang tumayo, biglang natigilan dahil sa kanyang mga salita. Kabilang sa Red Clan. Nagulat si Ladek, tumingala sa kanya. Puno ng pagkalito. Ikaw. Ang tono niya ay puno ng gulat. Paano mo nalaman? Ang Blood Clan ay pinangalanan ng ganyan dahil lahat sila ay ipinanganak sa isang madugong tabing. Ang kanilang dugo ay minana mula sa mga demonyo noong sinaunang panahon. Itinatago nila ang kanilang pagkakakilanlan at naninirahan sa buong kontinente.
Sila ang lahi na kalaban ng mga salamangkero. Tulad ng mahika na nilikha para labanan ang mga demonyo. Ang hidwaan sa pagitan ng mga salamangkero at ng Blood Clan ay isang pangunahing salik sa paglikha ng mundong ito. At isa sa mga pangunahing storyline sa laro. Malamig na tiningnan ni The Q-Line si Ladek. Walang pakialam kung nanginginig siyang nakahandusay sa lupa. Si The Q-Line ay nalulunod pa rin sa sariling mundo. Kaya ang Blood Clan ay nasa panganib ang buhay dahil lang sa kanilang mga ninuno. Kumunat ang noo ni The Q-Line. Halata ang pagkainis sa kanyang mukha. Ang paglilinis ay malamang na nangyayari sa kung saan ngayon. Biglang nagsalita si The Q-Line. Sinira ang tensyon adong Banwigi. Ladek, lubos kitang naiintindihan. Ang pang-aapi na dinanas mo sa mahabang panahon ay talagang napakahirap. Agad na natigilan si Ladek. Nanlaki ang mga mata. Walang pakialam si The Q-Line sa komplikadong ekspresyon ni Ladek. Patuloy lang siyang nagsalita. Kalmado ngunit mabigat ang boses. Ngunit kung papatay ka ng isang inosenteng salamangkero, magiging halimaw ka rin tulad nila. Biglang naramdaman ni Ladek ang isang galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Na para bang ang mga salita ni The Q-Line ay umabot sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isip. Tumahimik ka. Ano bang alam mo? Huwag ka nang magsalita pa. Patayin mo na lang ako. Bahagyang bumantong hininga si The Q-Line. Isang bakas ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi awa. Hindi rin pang mamata, kundi isang bihirang simpatsya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Mababa ngunit puno ng katapatan. Alam ko, dahil inosente rin ang Blood Clan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ladek na may isang bagay sa kanyang puso na nayanig. Bagamat medyo nagulat sa mga sinabi ni The Q-Line, agad na iwinaksi ni Ladek ang damdaming iyon. Nagngalit siya ng ngipin. Kumislap ng galit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay umungol ng may pagbabanta. Ano, ang sinabi ng anak ng salamangkerong iyon? Walang pakialam. Sumagot siya. Ako si The Q-Line ng pamilyang Yap-Line. Iyon ang pamilya ng mga marangal na maharlika na hinding-hindi nawalan ng kanilang dignidad. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, puno ng pagkalito at galit. Ano bang ipinagyayabang mo bago mo ako patayin? Ha, walang silbi. Nananatiling kalmado si The Q-Line. Ganap na binabalewala ang galit na nag-aalab sa mga mata ni Ladek. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang tanging beses na nawalan ako ng dignidad ay noong humarap ako sa isang demonyo. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni The Q-Line ay wala ng anumang bakas ng pagkakalma tulad ng dati. Malalim ang kanyang mga mata. Napakalamig kaya napipigilan ang hininga ng kaharap. Napanganga si Ladek sa gulat habang nakatingin sa kanya. Walang pakialam si The Q-Line sa tingin iyon. Nagpatuloy lang sa pagkukwento ng sarili niyang istorya. Ang lahi ng Yap-Line ay nangangasonan ng mga demonyo mula pa noong sinaunang panahon. Nagsisimula kaming mabaliw na para bang naghihintay lang makakita ng masasamang demonyo. Iyon ang isang likas na ugali na hindi ko malalampasan. Bigla siyang nagtanong, Ladek, nawalan ba ako ng dignidad at kalmadong pag-iisip noong nasa harap mo ako? Nagulat ito dahil hindi niya inaasahan na magtatanong siya. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni The Q-Line. Nagtanong, nagbago ba ang ating kalooban noong inasar mo kami? Hindi hinintay ang sagot ni Ladek. Nagtanong pa siya ng isa pa. Naging baliw ba ako na para bang matagal ko nang hinihintay? Determinado si The Q-Line na iginiit. Tao ka. Ang mga salitang iyon ay parang nagbukas ng isang bagong pinto para kay Ladek. Tiningnan niya si The Q-Line na parang isang Diyos na sinasamba. Ito ang tunay na dignidad ng isang maharlika. Hindi pa rin makapaniwala si Ladek. Nagdududang nagsalita, maaari mo akong pagkatiwalaan. Hindi pa siya tapos magsalita. Isang grupo ng mga tao ang tumakbo mula sa malayo. Maingay. Dito. Bilis. Biglang sinipa siya ni The Q-Line sa mukha. Hindi siya nakaiwas. Not umbo pa atros. Dumyugo ang ilong. Tinitingnan si Ladek na nakahandusay sa lupa. Malamig siyang nagsalita. Kaya manatili ka lang dyan at sumuko ka na. Maayos na tumayo ang inspector. Sumaludo ng determinado. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses ng may awtoridad. Ako si Inspector Ropel. Nagpahayag ng paghanga si Ropel. Ang lakas talaga ng sipa mo. Tunay ngang si Professor The Q-Line. Ang hayop na mamamatay taong ito. Dapat ko pa ba siyang sip-A ng ilang beses? Walang ganang sumagot si The Q-Line. Okay lang. Hayaan mo na siya. Nang marinig iyon, mabilis siyang sumagot. Opo. Iniabot ni The Q-Line ang kamay.
Gumamit ng mahika para kontrolin ang isang puno sa malapit. Ginamit niya ang kanyang lakas para unti-unting paliitin ang isang sanga. Nang makita ang kahanga-hangang eksena, nagpahayag ng paghanga si Ropal. Hindi ko inaasahan na ganito kahimala ang mahika. Iniabot ni The Q-Line ang lubid na kanyang ginawa. Nagbilin. Kaya niyang in-neutralize ang mahika kaya walang epekto ang magic handcuffs. Sa halip, atalin ninyo siya gamit ang bakal na lubid na ito. Iniabot niya ito. Nagulat sa impormasyong kanyang narinig. Ha, talaga. Kaya pala ang galing niyang tumakas. Kaya rin pala hindi gumagana ang Magic Radar. Nagulat si The Q-Line. Nagtanong. Pero ang aga mong dumating. Nagpapatrolya ka ba? Tulala si Ropal. Po. Nagdududa siyang nagtanong pabalik. Dumating kami pagkatapos makatanggap ng ulat. Hindi ba't ikaw ang nagulat? Propesor. Mabilis niyang itinanggi. Hindi ako. Siguradong may nakarinig ng gulo kaya nagulat. Sa ibang sulok, may isang taong nakatagong nagmamasid sa usapan nilang dalawa. Pagkatapos ng lahat dito, malamig na tumalikod si The Q-Line at umalis. Kung gayon, mauuna na ako. Magtrabaho ka na. Magalang na nagpaalam si Ropal sa kanya. Opo, habang naglalakad, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Isang bakas ng pagdududa ang sumagi sa kanyang isip. Buti na lang at nalutas ko ito nang walang dugong damanak. Biglang, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan, na nagpatigil sa kanya sandali. Sa lugar kung saan may bakas pa rin ng taong iyon. Tumingala siya sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay nalunod sa walang katapusang espasyo. Isang tahimik na pag-iisip ang sumagi sa kanyang isip. Ayaw kong manakit ng kahit sino. Umaga kinabukasan, malamig na pinaalalahanan ni Ariel. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, may pagpupulong sa behok, sa sandaling ito, sa mansyon ng Yapline, sa training room ni The Q-Line. Hawak ang isang rolyo ng papel. Nagulat si The Q-Line at namangha. Personal kang pumunta rito para lang ibigay sa akin ang rolyong ito. Malamig na suminghal si Ariel. Naiinis na sumagot, dahil wala kang pakialam. Kinailangan kong personal na pumunta. Di ba? Patuloy pa rin siyang naninisi. Hindi ba tungkulin ng pinuno ng pamilya na alagaan ang pamilyang ito? Naiinis siyang nagtanong, hanggang kailan ka pa magsusuot ng damit? Hindi sinagot ni The Q-Line ang tanong niya. Binuksan niya ang rolyo at binasa. Kamakailan, nagkaroon ng insidente kung saan lumitaw ang isang demonyo sa Black Mountain. Dahil dito, gustong tipunin ng behok ang mga salamangkero para pag-usapan ito. Biglang lumitaw ang mission board. Pangunahing misyon, ang tawag ng behok. Malakas niyang binasa ang prinsipyo. Sa loob ng 1 linggo, magdagdag ng 1 bodyguard, 2 tao. Nagulat si Ariel. Nagtanong, kailangan mo ng bodyguard? Sasabihin kong, siya ay dating miyembro ng mercenary squad. Mabilis siyang umiling. Sumagot, hindi na kailangan. Pinuna siya ni The Q-Line. Ang isang taong tulad niya ay lalong hindi. Ngayon, mas sanay na siyang humawak ng manibela kaysa sa armas. Sa ibang lugar, walang tigil ang pagbahing ni Jeep dahil sa paninira. Nagsimulang mag-isip si Ariel. Pero hindi ka pwedeng umalis nang walang bodyguard. Dati na akong umalis. Nag-aalala siyang nagsalita. Ang paglalakbay papuntang behok ay maaaring mapanganib sa buhay. Tahimik lang na nakinig si The Q-Line. Bigla siyang nagtanong, nag-aalala ka ba sa akin? Mabilis na itinanggi ni Ariel. Asa ka pa, huwag kang magsalita ng ganyang nakakadiri. Hindi ko lang hahayaang mamatay ka bago ko opisyal na makuha ang posisyon bilang pinuno ng pamilya mula sa iyo. Biglang namula ang kanyang mga pisngi sa hiya. Pagkatapos kumalma, nagmungkahi siya. Ang tungkol sa bodyguard, ako na ang bahala. Mag-uupa ako ng isang mapagkakatiwalaan. Kasabay nito, sa kampo ng hukbong frame. Lahat sa kampo ay masigasig na nagsasanay. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tunog ng nagbabangga ang mga espada. Malakas na nagutos si Julie. Magaling. Ganyang klaseng ugali. Magpatuloy kayo sa pag-focus. Kasabay nito, sa isang maliit na sulok ng kampo, may isang taong nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Nagdududa siyang nagtanong, ano ang dapat kong gawin? Nagdududa ring nagtanong si Veron. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tahimik siyang sinulyapan nito. Paglingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat siyang sumigaw ng malakas. Maglakad ka man lang. Gumawa ka ng ingay. Veron. Pagkatapos kumalma, bumantong hininga siya. Namangha.
Malaki ang nakuha ng ating hukbo. Ngunit may isang bagay akong medyo ikinababahala. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin o hindi. Malamig na nagsalita si Veron. Matalim na sinulyapan ang kaharap. Huwag ka nang mag-isip pa. Sabihin mo sa commander ang iyong alalahanin. Vice Commander. Bumantong hininga siya dahil napaka-imposible ng bagay na ito. Mahirap nang kausapin siya tungkol dito. Pagod niyang sinabi ang misyon. Ang misyon ay protektahan si The Q-Line. Natigilan si Veron sa misyon na iyon. Walang pakialam siyang sumandal sa pader. Nagpatuloy sa pagsasalita, mas tama sigurong sabihin na protektahan ang buong tren. Ngunit malinaw na alam nila. Kung para protektahan ang tren, hindi tayo tatanggap kaya pinaliit nila ang sinabi. Malamig na nagutos si Veron. Tanggapin mo ang misyon na iyon. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Puno ng kumpiyansa ang tono na para bang natural lang iyon. Ang pagprotekta sa buong tren ay hindi kayang gawin ng kahit sino. Kung magtatagumpay tayo, agad na sisikat ang pangalan ng ating hukbo. Hindi na rin problema ang pera. Total, pribadong hukbo naman tayo. Labis siyang nataranta. Nagsalita, ngunit si Commander, kay The Q-Line. Mabilis na pinakalma siya ni Veron. Okay lang. Malamig siyang nag-akala na tama siya. Ang ating commander ay hindi isang taong hahayaang makialam ang personal na emosyon sa misyon. Nang marinig niyang sabihin iyon, medyo natinag siya. Mabilis siyang tumakbo. Iniwan siya sa likuran. Kung gayon, iuulat ko na sa commander. Napakalamig ng ekspresyon ni Veron. Ang kanyang mga mata ay tahimik na parang isang lawa na walang alon. Binabasa ni Jian ang liham tungkol sa behok. Iyon ang pangalan ng kabundukan sa hilagang kontinente. Sa taas na 3,500 metro. Kasabay nito, ito rin ang tirahan ng mga salamangkerong tinatawag na mga nakatatanda. Ang behok ay isang lugar kung saan lahat ng paaralan ng mahika sa buong kontinente ay nagpapadala ng kanilang mga ideya at pananaliksik. Patuloy pa rin siyang abala sa pagbabasa ng liham. Ang Magic Tower ay natural lang. Ngunit kahit ang lumulutang na isla ng mga salamangkero ay hindi maaaring sumuway sa utos mula sa lugar na ito. Nalunod siya sa sariling pag-iisip. Mayroon itong napakalaking impluwensya kaya maituturing na itong haligi ng mundo ng mahika. At dahil bihira lang maganap ang pangkalahatang pagpupulong. Ilang dekada lang bago magkaroon ng isa. Si Julie ay nakatuon pa rin sa pagbabasa ng liham. Isang salamangkerong ipinatawag sa behok sa kaganapang ito. Kasabay nito, lumapit si Sylvia mula sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo sa likuran nito. Binabasa ang liham. Ito ay parehong isang karangalan at isang pagkilala sa estado ng isang kilalang salamangkero. Sa ibang lugar, sinusubukan ni The Q-Line na gumamit ng mahika. Habang siya naman ay nag-iisip pa rin tungkol sa behok. Gayunpaman, ang isang utos ng pagtawag mula sa behok ay kilala rin bilang libingan ng mga salamangkero. Kasabay nito, sa istasyon ng tren, sa paliparan ng break, napakaraming salamangkero ang nagtipon doon. Nag-aalalang nagtanong si Julie. Nakahanda ka na ba ng mabuti? Mabilis siyang sumagot. Siyempre, huwag kang mag-alala. Biglang nagsalita siya ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong espasyo. Papunta na siya rito. Masayang sumunod si Allen kay The Q-Line. Walang tigil ang kanyang bibig sa pagpapahayag ng paghanga. Abril na ngayon, pero ang kapal pa rin ng nyebe. Propesor, nasa hilaga na talaga tayo. Mabilis na lumapit si Julie para bumati. Salamat sa pagpunta mo rito. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Kalmado ngunit puno ng awtoridad ang tono. Mula sa transfer station na ito, ang Frehem Association ang mananagot sa pagprotekta sa unang kalahati ng tren. Tinitigan niya siya ng may gulat. Namula ang mukha ni Julie sa hiya. Ngunit pinilit pa rin niyang tapusin ang kanyang tungkulin. Gagawin namin ang lahat para protektahan ka at tiyaking magiging komportable ang iyong biyahe. Siya naman ay tiningnan siya ng may ekspresyong walang masabi. Naalala ni Julie ang usapan nila noon. Namula siya sa hiya. Nais kong ipakita mo sa akin ang iyong ngiti isang beses bawat buwan. Nanginginig ang buong katawan ni Julie. Sa puso niya, lihim siyang nagtatanong sa sarili. Anong gagawin ko ngayon? Dapat ba akong ngumiti ngayon? Dapat ba o hindi? Paano akong ngingiti? Isang maningning na ngiti o isang simpleng ngiti lang? Humigpit ang kanyang kamao. Lihim na nagtatanong, bakit ko kailangang tiisin ito? Nakatayo siya sa likuran. Tinitingnan ng eksena. Agad na nagkamali ng interpretasyon.
Kahit na kinamumuhian niya siya hanggang sa buto. Ginagawa pa rin niya ang lahat para sa kanya. Talagang karapat-dapat siyang igalang. Kapitan. Nang makita siyang ganoon, nagsalita siya. Kapitan. Ako na ang bahala. Biglang ipinakilala ni Veron ang sarili. Ang pangalan ko ay Veron. Malamig siyang nagsalita. Sa pagkakataong ito, naatasan akong maging bodyguard. Pumunta lang sila rito para magbigay galang pagkatapos ipagkatiwala sa akin ang mahalagang tungkuling ito. Nang makitang seryoso siya, ngumiti siya para pagaanin ang banwigi. Ang batang ito ay isang talentadong tao na kinikilala ng buong asosasyon natin. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Profesor de Q-Line. Walang sinabi si de Q-Line. Tahimik lang na tiningnan ang kanyang espada. Sinusuri. Isang talentadong tao. Naging napakatalim ng kanyang mga mata. Para makasiguro, dapat kong suriin gamit ang matalas na paningin. Tiningnan siya ni Veron ng may galit na mga mata. Ngunit wala siyang pakialam. Abala pa rin sa sariling pag-iisip. Hindi ako nakakaramdam ng anumang espesyal na enerhiya mula sa kanya. Nag-iisip lang ba ako ng sobra? Malamig na nagsalita si Veron. Karamihan sa mga salamangkero ay may kasamang bodyguard. Kaya bawat kompartimento ay may nakatalagang isang tao. Ako ang mananagot sa kompartimento kung saan ka naroroon. Profesor de Q-Line. Walang ganang sumagot. Umaasa ako sa iyo. Biglang nagsalita si Julie. Pumutol sa usapan. Sige, tapos na ako. Sana maging ligtas ang iyong biyahe. Pagkasabi nito, umalis siya. Iniwan silang tatlong nakatingin sa isa't isa. Biglang lumingon siya. Ngumiti. Ang kanyang ngiti ay mukhang napakakakaiba. Nang makitang huminto siya, tinawag niya, Kapitan. Nang makita iyon ni de Q-Line, napilitan na lang siyang ngumiti. Sa puso niya, lihim siyang natuwa. Kung gayon, tinupad niya ang kanyang pangako. Pagkasakay sa tren, ilang oras pagkatapos, silang tatlo ay nakaupo na sa tren. Nag-aalalang nagsalita si de Q-Line. Kung pagod ka na, matulog ka na lang. May ilang oras pa tayo bago makarating. Nang marinig iyon ni Allen, agad siyang sumagot, Opo, kung gayon, iidlip muna ako. Mabilis na yumandar ang tren. Sa sandaling ito, mahimbing nang natutulog si Allen. Nag-iisip pa rin si de Q-Line. Ang isang utos ng pagtawag mula sa behok ay tinatawag ding libingan ng mga salamangkero. May isang espesyal na dahilan kung bakit ang behok ay itinuturing na haligi ng mundo ng mahika. Habang mayroon pa ring isang mukha na salungat dito. Iyon ay dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari na laging nangyayari sa tuwing nagkakaroon ng pangkalahatang pagpupulong sa behok. Ang pag-atake sa tren sa pagkakataong ito, kailangan niyang piliin ang tamang ligtas na tren. Kung hindi, hindi na siya makakaligtas sa kaganapang ito ng ligtas. Isa sa mga dahilan ng kamatayan ni de Q-Line ay isang larong pang-isip. Ang larong ito ay ang pumili ng ligtas na tren mula sa mga biyahe papuntang behok. Nalunod pa rin si de Q-Line sa pag-iisip. Kung gusto kong pumili ng mas ligtas na opsyon, maaari akong bumili ng impormasyon tungkol sa tren na aatakehin mula sa mga lihim na puwersa. Sumandal si de Q-Line sa baba. Nagtatanong sa sarili, kung ang orihinal na de Q-Line. Tiyak na ginawa niya iyon. Labis siyang nag-aalala para sa sarili. Gayunpaman, ngayon, imposible na, dahil pagkatapos kong pumasok kay de Q-Line. Pinutol ko na ang lahat ng koneksyon sa mga lihim na puwersa. Sinulyapan ni de Q-Line si Allen na natutulog. Nagkalkula, kaya nga, bago ako pumunta rito, naghanda ako ng maraming paraan para protektahan ang sarili ko. Halimbawa, iyon ang dahilan kung bakit ginamit ko ang pag-unawa para matutunan ang martial arts ng maalamat na mandirigmang si Eston. Ang himbing naman ng tulog ni Allen. Kanina lang, nagwawala pa siya sa sobrang tuwa. Pero ngayon, ang sarap na ng tulog niya. Naalala niya ang usapan nila ni Allen ilang araw na ang nakalipas. Allen, gusto mo bang sumama sa akin sa behok? Bilang assistant ko. Siyempre, dahil napakadelikado ng biyaheng ito. Pwede kang tumanggi kung gusto mo. Kakasabi pa lang niya. Umiyak na si Allen. Maraming salamat po, sir, profesor, para sa isang tulad ko na mabigyan ng ganitong pagkakataon. Napakalaking karangalan po. Nang makitang umiiyak siya, nagbanta si de Q-Line. Kung tutulo ang sipon mo, hindi kita isasama, dahil may ugali siyang takot sa dumi. Pagbalik sa kasalukuyan, lihim siyang namangha, ngunit talagang hindi ko inaasahan na pumayag siyang sumama kahit alam niyang mapanganib.
Tinitingnan siyang mahimbing na natutulog. Lihim siyang nag-assess. Mas ambisyoso ba siya kaysa sa inaakala ko? At ang taong pinaghihinalaan, si Allen, ay mahimbing na natutulog. Huminto ang tren. Gumawa ng malakas na ingay. Bumaba na ang mga tao sa tren. Sa sandaling ito, sina The Q-Line, Allen, at Veron na lang ang natira sa tren. Muling sumandal si The Q-Line sa baba. Nag-iisip, ngayon, ang huling hintuan sa gubat ay behok na lang. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Pinili ko ba ang tamang tren? Napakakumpiyansa niya sa sarili. Napakasigasig kong naghanda, ngunit mukhang walang silbi ang lahat. Ang Amerikana ni Jay, ang pantalon ni Jay, ang sapatos na katad ni George. Ang potensyal nito ay napalaya ng kamay ni Midas at napalakas ang kakayahang depensiba. Dahil bago umalis, gumamit na siya ng mahika sa kanyang damit. Bago umalis, ginamit ko ang kamay ni Midas sa kasuotan ng isang kilalang master para mapahusay ang kakayahang depensiba. Biglang, may isang bagay sa itaas na nakakuha ng kanyang pansin. Agad na lumitaw ang information board. Steelwood Dart, pinahusay ang performance dahil sa kamay ni Midas. Ang tren ay mayroon ding mahika na ginamit niya. At pinalakas ko rin ang iba't ibang piraso ng steelwood na ikinalat ko sa loob ng bagon ng tren. Kahit si Allen ay ginamitan niya ng mahika. Kahit ang damit ni Allen ay ginamitan ko nito. Bodyguard cloak, ang tibay ay napalakas ng husto dahil sa kamay ni Midas. Biglang may napansin siya. Kumunat ang noo. Hindi komportable. Kumunat ang noo ni The Q-Line. Nag-iisip, kamakailan. Ginamit ko ng husto ang kamay ni Midas kaya kakaunti na lang ang natira. Dapat ko ba itong gamitin sa iba pang bagay? Sayang lang. Ngunit hindi nagtagal ang pag-iisip na iyon. Ang hindi paghahanda ay paghahanda pa rin. Ngunit mas mabuting walang mangyari. Pagod na lihim na nagdasal si The Q-Line. Sana magpatuloy lang ang kapayapaan ng ganito. Mabilis pa ring tumatakbo ang tren sa riles. Biglang, sumabog ito. Lumitaw ang imahe ng tren na may apoy. Kahit sa tren, hindi mo ba ibababa ang aklat? Ilang araw bago umalis si The Q-Line. Sa sandaling ito, nakaupo si Gian. Kausap si Sylvia. Tinanong niya ito, sa Magic Tower, marami ba silang ibinibigay na takdang aralin? Formal lang siyang sumagot, maraming takdang aralin. Ngunit lumiban ako sa ilang klase. Tumawa lang siya. Total, magiging archmage ka rin naman sa hinaharap. Pero mas masipag ka pa rin kaysa kahit kanino. Sinabi niya kay Gian, kung kahit ito ay hindi ko magawa, paano ako magiging archmage? Gayunpaman, sa puso niya, lihim siyang nag-isip. Sa totoo lang, hindi man lang ako nag-aalala tungkol kay Ephraim. Ngunit gusto ko pang makinig sa lecture ni The Q-Line. Tinanong niya ito tungkol sa schedule. Ama, bakit tayo aalis ng maaga para dumalo sa pangkalahatang pagpupulong sa behok? Pwede namang ilang araw pa. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos ay nagsalita, narinig mo na ba na ang biyahe papuntang behok ay libingan ng mga salamangkero? Sumagot siya, akala ko isa lang iyong kwentong multo. Itinanggi niya, hindi. Ang pangungusap na ito ay medyo ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Gian, sa tuwing may utos ng pagtawag sa behok, laging may ilang salamangkerong namamatay. 15 taon na ang nakalipas. 11 tao ang namatay. Seryoso ang kanyang mukha habang nagsasalita. Matagal nang ang pagtawag sa behok ay isang senyales ng isang marangal na pamilya. Kung mapipili ka sa 20 pamilya at dadalo, ang pangalan ng iyong pamilya ay may uukit sa kasaysayan. Nagbabala siya. Gayunpaman, ang mga pamilyang ipinatawag ngunit hindi makakadalo sa pangkalahatang pagpupulong ay permanenteng tatanggalin sa listahan. At may isang mahalagang patakaran na isang bagong pamilya ang papalit sa bakanteng posisyon. Tinanong niya si Sylvia, sa tingin mo, ano ang pinakamadaling paraan para pabagsakin ang mga marangal na pamilyang iyon? Yutal-yutal siyang sumagot, hindi, ito. Sumingit siya sa sinasabi nito. Tama, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Ang biyahe papuntang behok ay parang manipis na yelo. Kung saan ang mga naghahangad na maging mga bagong marangal na salamangkero ay kailangang mamatay para sa mga bagay na sinusubukan nilang makamit. Nang marinig ito, medyo natakot ang kanyang ekspresyon. Iyon, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nagmamadali. Nakatanggap ako ng balita na may isang grupo na nagbabalak na atakihin ang susunod na tren. Isasama kita kaya gusto kong maging maingat hanggat maaari.
Medyo nag-alala si Sylvia pagkatapos marinig ang dahilan. Lumungkot ang kanyang ekspresyon. Nagpatuloy siya sa pagsasalita nang hindi nagbabago ang mukha. Gayunpaman, kung malalantad ito, siguradong magkakaroon ng problema. Sa isip niya, lihim siyang nag-isip, dapat kong ipaliwanag ito kay Sylvia. Dahil haharapin din niya ang kalupitan ng mundong ito. Tinanong ni Gian si Sylvia. Sa 12 tradisyonal na pamilya, sa tingin mo ba may pamilyang laging tradisyonal? Hindi niya alam ang dahilan kaya medyo nagtaka siya. Mahinahon siyang nagpaliwanag. Kung mayroong dapat parusahan dahil dito, dapat lahat ng salamangkero. Ipinaliwanag niya sa isang malungkot na banwigi. Ang mga kamatayan sa daan patungo sa pangkalahatang pagpupulong na ito ay karaniwang parang isang natural na kamatayan na may kinalaman sa mahika. Lumipat ang eksena sa tren. Sa loob ay 2 lalaki ang nakaupo. Isa ay nagbabasa ng aklat, habang ang isa naman ay nakayuko, mahimbing na natutulog. Sa sandaling ito, sa ilalim ng tren ay isang bomba. Pagkatapos, isang malaking pagsabog ang nangyari. Kumunat ang noo ni Woojin. Nag-iisip, kasama sa tren si The Q-Line. Biglang naging determinado ang kanyang mga mata. Pagkatapos, isang liwanag ang biglang lumitaw. Nang makita iyon ni Allen, nagising siya. Itinaas ang ulo para obserbahan ang sitwasyon. Sumigaw siya ng malakas. Takot na takot ang mukha. Anong nangyayari? Propesor, tingnan ninyo. Ang buong tren ay lumulutang sa ere. Pagkatapos, lumitaw ang imahe ng tren na may butas sa gilid. Lumulutang sa ere. Bahagyang bumantong hininga si The Q-Line. Lihim siyang nakahinga ng maluwag. Abiso ng sistema, naalala na ang primary telekinesis. Lihim siyang nag-isip. Ang martial arts ni Eston ay isang bahagi. Ngunit ang pagsasaulo ng primary telekinesis bago umalis ang nakatulong sa aming makaligtas. Biglang, isang pares ng paa ang lumitaw. Sa labas ay mga taong nakasuot ng itim na balabal. Nakatayo sa bubong ng tren. Nag-usap-usap sila. Imposible. Ang buong tren. Ganyan ba talaga kaiba ang mga senior professor? Sumagot ang isa sa kanila. Medyo nakakagulat ito. Ngunit nagsisimula pa lang tayo. Lahat, mag-focus kayo. Basta't magtagumpay tayo. Makakatanggap tayo ng karampatang gantimpala. Bumaba sila gamit ang lubid sa tabi ng butas na ginawa ng bomba malapit kay The Q-Line. Pagkatapos ay tumalon sa loob kung nasaan sina The Q-Line at Allen. Walang pakialam si The Q-Line sa kanila. Mahina lang siyang bamulong. Mga tanga. Biglang lumitaw sa espasyo ang mga matutulis na bato. Lihim siyang nag-isip. Sayang ka, matagal ko nang inaasahan ito. Pagkasabi nito, sinimulang atakihin ng mga bato ang mga nakaitim na balabal. Isang tao sa labas ang nakakita. Labis na natigilan. Hindi maintindihan kung anong nangyayari. Yutal-yutal si Allen. Takot ang mukha. Propesor, isa itong atake. Anong nangyayari? Pagkatapos ay may isang puwersang tumama sa kanyang leeg. Nagsalita si The Q-Line. Magpahinga ka muna. Malakas siyang sinuntok ni The Q-Line sa leeg para patulugin si Allen. Lumingon siya sa taong nasa likuran. Si Veron, di ba? Dalhin mo ang batang ito sa ligtas na lugar. At kung may iba pang pasahero sa ibang kompartamento, ilikas mo sila. Pagkasabi nito, binuhat ng taong nagngangalang Veron si Allen at tumalon palabas ng tren sa pamamagitan ng butas. Nakatayo si The Q-Line. Nakatingin sa ibaba. Kumunat ang kanyang mukha. Nag-iisip. Masyadong malambot ang pakiramdam. Ang matalas na 5 pandaman ni Len Money ay tiyak na makikilala ang pagkakaiba. Siguro, sinabi niya sa sarili, hayaan mong tapusin ko muna ang lahat bago ako mag-isip pa. Naalala niya ang nangyari kanina. Pagkatapos ay nagsalita, kayo ang nagsimula nito kaya tiyak na alam ninyo na dito ang inyong kamatayan. Nang marinig iyon ng mga nakaitim na balabal, namutla sila, takot na takot, ay isa ring natural na kamatayan. Kasabay ng pagsasalita ni The Q-Line. Isang asul na enerhiya ang lumabas sa paligid niya. Sa kinaroroonan ni Allen, isang kamay ang lumitaw. Iniabot sa kanya. Ang kamay na iyon ay kay Veron. Ibinaba niya si Allen sa tabi ng riles. Pagkatapos ay tumingala. Ang paligid ng tren ngayon ay nababalutan na rin ng asul na liwanag. Puno na ng mga bangkay ng mga nakaitim na balabal ang tren. Umupo si The Q-Line sa sofa. May mga bakas pa ng dugo sa kanyang damit. Humihingal siya. Mas pagod ako kaysa sa inaakala ko. Tiningnan niya ang mga nakaitim na balabal. Nag-iisip,
Ang pagbabawas ng pinsala mula sa pagsabog habang nakikipaglaban ng sabay ay umubos ng aking mana. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Abiso ng sistema tungkol sa kanyang mana, 10 Hz.657. Biglang tumakbo si Veron papasok sa tren. Inanunsyo niya sa kanya, nailikas ko na ang lahat ng natitirang pasahero sa ligtas na lugar. Pinuri niya ito, magaling. Kung gayon, dapat na tayong. Pagkatapos, naging malalim ang tingin ni The Q-Line. May napansin, si Veron, may masamang tingin, lihim na nag-isip, iba na ang tingin ng taong ito. Pumikit siya, lihim na ngumiti. Teka, nagulat din ako sa atake kaya siguradong nagulat din siya. Hindi pa tapos ang kanyang pag-iisip. Biglang naging pula ang paligid niya. Nagulat ang kanyang mukha sa bagay na nasa harap niya. Biglang naglabas si Veron ng isang malakas na pulang enerhiya. Lihim siyang nag-isip, tadhana ng kontrabida. Maingat niya itong pinagmasdan. Sumama siya sa akin habang itinatago ang kanyang mga katangian mula pa sa simula. Naging pabaya ako. Itinaas niya ang kanyang espada. Mabuti na lang at nakaligtas ka. Sinabi niya kay The Q-Line habang isang napakalakas na enerhiya ang lumalabas sa likuran niya. Kailangan kitang patayin ng personal. Pagkasabi nito, itinutok niya ang kanyang matalim na espada sa kanya. Puno ng galit ang mukha. Nag-anunsyo si Veron. Nailikas ko na ang mga pasahero ng ligtas. Pagkasabi nito, itinutok niya ang espada kay The Q-Line. Kung gayon, ngayon, ikaw naman ang mamamatay. Nagtanong si The Q-Line kay Veron. Hayaan mo akong magtanong ng isang huling bagay. Ginagawa mo ba ito dahil may nag-utos sa iyo? Hulaan ko. Si Julie ba? Hindi pa siya tapos magsalita. Sumigaw na si Veron. Tumigil ka. Nagsalita siya. Galit na galit ang mukha. Kung babanggitin mo pa ang pangalan ng aking ma'am ng isang beses pa. Hinding-hindi kita patatawarin. Isa siyang matapang na mandirigma na hinding-hindi mag-iisip ng ganitong bagay. Burahin mo na ang imahinasyong iyan. Naging matalim ang kanyang mga mata. Mamamatay ka sa aking mga kamay. Para sa aking ma'am. Lihim na nag-isip si The Q-Line. Mukhang walang kinalaman dito si Julie. Base sa kanyang ekspresyon, pinag-isipan niya kung paano tutugon. Ang taong ito ay pinagkakatiwalaan ng lahat sa aking team. Mayroon na lang akong 10 mana. Matatalo ko kaya ang isang taong sinasabing napakatalentado kahit sa Frehem Association sa ganitong kalagayan? Sumigaw si Veron ng malakas. Pagkatapos ay mabilis na sumugod sa kanya. Kung gayon, dito na nagtatapos ang aking tungkulin sa pagbabantay. Nahihirapang umiwas si The Q-Line sa atake ni Veron. Habang umiiwas, lihim siyang nag-isip, ito lang ang tanging paraan. Biglang, may nangyari sa labas na nakakuha ng atensyon ni Veron. Lihim na naisip ni The Q-Line. Ang paraang iyon ay ang kanselahin ang telekinesis. Ang tren na kanina pa lumulutang sa ere. Ngayon ay nawalan na ng telekinesis. Nahulog sa malalim na bangin. Lumipat ang eksena sa silid ni Sylvia. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa loob ng silid. Bumubuntong hininga sa pagod. Pumasok si Sirio sa silid dala ang 2 ice cream na hugis snowman. Pagkatapos ay nagtanong kung gusto niya. Gusto mo po ba, ma'am? Ito po ang espesyalidad ng behok. Ang Eternal Snow Ice Cream. Sumagot siya. Okay lang ako. Pwede kang kumain ng marami pa. Sirio. Sawa na ako. Marami na akong nakain. Masayang sumigaw si Sirio. Aha, sa labas. May nagsasalita. Nandito ba kayo lahat? Nagtanong si Sirio. Sino po ang tinutukoy ninyo? Ma'am. Isa-isa niyang hinulaan ang mga nasa labas. Maliban kina Yanan at Rewind. Nandito na lahat. Nagtanong siya. May hinihintay po ba kayo? Ma'am. Bamantong hininga lang si Sylvia. Pagkatapos ay sumagot ng isang salita. Hindi narinig ang sagot ni Sylvia. Pinagmasdan ni Sirio ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagpaalam na aalis. Kung gayon, mauuna na po ako. Kung may kailangan po kayo. Ma'am, tawagin niyo lang po ako. Sumang-ayon si Sylvia. Sige, lihim niyang binanggit ang pangalan ni The Q-Line. Tumingala si Sylvia sa maaraw na kalangitan. Lihim na nag-iisip. Wala akong intensyong masaksihan iyon. Pumunta si Sylvia sa harap ng isang lugar kung saan may nakalagay na isang bungkos ng puting bulaklak. Isa iyong puntod. Sa harap ng lapida ay nakaukit ang mga salitang, Sylvia von Ileniet. Ang mapagmahal na asawa ng salamangkerong sigan at ina ng kaibig-ibig na si Sylvia. Umupo siya, nakikipag-usap sa puntod.
Kumusta ka na, nanay? Isa lang itong araw na binisita ko ang aking ina at nakipag-usap sa kanya. Isang ordinaryong araw tulad ng iba. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento sa kanyang yumaong ina. Napakasama ni Profesor de Culine. Sobrang dami niyang ibinibigay na takdang aralin. Na para bang sa klase lang niya ako nag-aaral. Ngayon, bigla